Lakad at tutuin ang gitara at ang kayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay niya sa atin, sa kanyang kabutihan at pagmamahal, sa lahat ng biyaya at pagpapala na ating naangkin dahil sa kanyang kabutihan. Sa ating misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsusumamot, mga saloobin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ng loob at mga taong pinangakuan nating ipagdasal, lalo't ang mga may hina at may sakit. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos, may pagsisisi, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkakamali, ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong
marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo." Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming isusugo? Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang isugo ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika, tayo pong lahat. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Tugon. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas, ika'y naroon na. Tugon. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Tugon. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Tumayo ang lahat. Hirap kaisan ni Kristo ay kapalarang totoo. Kaloob ng Espiritu, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ng alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.
Ngunit ang magtatawa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatawa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Alam niyo po, habang binabasa ko itong ating ebanghelyo ngayon, tumagi sa isip ko ay yung experience ko nung nag-aaral pa ako. Medyo mahiyain, hindi nga tulad ngayon makapal ng mukha ko. No? I wasn't particularly confident and self-assured. Minsan na-honor ako nung elementary grades, pero hindi ko sinabi sa nanay ko kasi ayokong umakyat ng stage, nahihiya ako. Hindi ako sumasali sa kahit anong organization sa school. Kapag selection of honors, naunahan ako ng ibang kaklase ko kasi they were very active in extra co-curricular activities. Ako wala akong kahit isang sinalihan, wala akong maipakita sa aking teacher na nagjo-join ako ng mga activities. Hiningan ako ng advisor ko nung high school, wala talaga akong maibigay. Nung elementary nga ako, nasungkit ko yung salutatorian, pero mahaba daw ang deliberations ng mga teachers. Kahit ako ang pinakamataas na may grado sa klase, kung elementary, wala naman akong sinasalihan. No? Yung isang naging valedictorian dahil marami siyang extra co-curricular. Buti nga lang may isang teacher na nag-back up sa akin, ipinaglaban niya daw ako. Bakit hindi ako sumasali? Kasi walang nag-encourage sa akin. Nanay ko busy dahil nag-work, kailangan magtrabaho dahil maagang namatay, namaya pa ang tatay namin. Kaya parang walang nag-aasikaso sa akin. Papasok na lang akong mag-isa. No? Mahirap lang naman kami. Mga kapatid ko, 5 kami, nag-aaral din. Ako ang naiiwan sa bahay, ako ang pinakabunso. Ako na lang mag-aayos sa sarili ko. My mother has to work para kami makakain. Kaya ako na lang pupunta sa school na mag-isa. Nung college na ako, medyo sumasali na ako sa mga school activities. Nagjo-join na ako ng school organizations. Kaya nakuha ko yung most outstanding junior award nung 3rd year college ako. At university awardee ako nung nag-graduate ako nung college kasi meron na akong mga activities. Nung nagtatrabaho na ako, sumali ako, after my graduation sa college, nag-join ako sa isang Catholic Charismatic Renewal Movement, yung mga charismatic. Doon ako nag-join. Doon ko nakita yung meron akong calling. Mga single professionals kami, napili akong maging branch leader at medyo na-challenge ako. What made this especially challenging was the fact that there were so many well-educated people sa grupo ng sinalihan ko. Lawyers, doctors, engineers, teachers, accountants. Pero bakit ako ang napili na maging branch leader na bago pa lang akong pumasok sa charismatic renewal? Sabi ko, ano bang nakita sa akin? No? Meron pa namang mas mahigit pa sa akin. Anyway, I have to facilitate our meetings, give talks every now and then. Naalala ko habang nagbibigay ako ng isang presentation sa kanila. No? Parang ano ako kasi magagaling na tao to, ba't bibigyan ko ng presentation? But anyway, sabi ko, kakayanin ko ito with God's help. And it was a decision I never regretted. Kay mga magulang na narito, mga lolo't lola, gusto kong sabihin to sa inyo. Ang ating mga kabataan, mas yumayabong, mas lumalago kapag nakikita nila na sinusuportahan ninyo sila. At kapag sila'y kinakabahan, natatakot, nahihirapan, kadalasan nawawala ang mga ito. Kapag sinasabihan ninyo sa mga katagang, huwag kang matakot. Don't be afraid. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinangako ng ating Panginoon, kapag buo ang pananalig natin sa Kanya, kailan may di madadaig ng takot, we will never be overcome by our fears, but will experience His reassuring comfort, transforming power and strength in all trials. Magkakaroon tayo ng lakas. Hindi lang tayo may pananalig sa Kanya, may pananalig din ang Diyos sa atin. Alam niyo ba yon? Hindi lang tayo ang naniniwala sa Kanya, naniniwala ang Diyos din sa atin, sa ating makakayanan. Kaya mahal na mahal niya tayo. Tatakot lang tayo. Pero sa totoo lang, nariyan ang Diyos, sumusuporta sa atin.
Sabi nga natin Ebanghelyo, kung ang ibon nga alam niya kung ilan ang nawawalay, ilan ang bumabagsak, namamatay, tayo pa kaya? At kahit magsasama-samahin daw ang buong lahi ng ibon, sabi dito sa Ebanghelyo, mas mahal ka sa kanila, sister. Kahit pagsasama-samahin itong mga ibon na ito, mas matimbang ka pa kanila sa kanila, brother. You are worth more than many sparrows. Ganyang katindi ang pagmamahal ng Diyos, kahit ka daw ang hibla ng buhok natin, nabibilang niya. No? Alam niya, yan, kung ilang merong buhok tayo, at least ako, alam niya, wala. No? Alam daw niya. Kaya, Ebanghelyo natin, sabi niya, do not let man intimidate you. Do not fear those who deprive the bud of life, no? Intimidate you. They cannot destroy the soul. Do not be afraid. Gasgas na itong linyang do not be afraid. Alam po, sa totoo lang, gusto ko ito. Pinangahawakan ko itong do not be afraid na sinasabi ng Panginoon. Kasi minsan naman, di mo talaga alam, no? May mga pagkakataon na sasabihin sa iyo, you do this. Pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaon na, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan, kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad, hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Kung
alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Inuming nagbibigay lakas, huling natanggapin ang alay na ito, mga biyayang Nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya na huwang sa amin dumalisay upang ito ay maging paghanap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahuan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahuan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at pag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Di hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng narito at nakiisa sa ating banal na misa. Maagang gumising at naghanda para sa ating pagdit. Sa mga nag-serve, naglingkod, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagip sa aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,